Eros, ano na? Pangungulit ni Zio sa akin. And he's so annoying dahil kahapon pa niya ako kinukulit about kay Diana. At nakakailang ulit na din ako sa kasasabi sa kanya na walang namamagitan sa amin ni Diana. Nakasabayan ko lang siya at yun lang yun. At wala nang iba pa. Pero hindi siya naniniwala at hindi talaga ako tinitigilan. Zio, wala nga eh. E di sana pinuntahan ko siya kahapon after school. If may namamagitan nga sa aming dalawa. I exclaimed and finally stopped. Sa wakas na pagtanto niya na it's reasonable. Malay ko ba? What if your relationship with her is just a secret? Who knows bro? Laking gulat ko sa sinabi niya. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o hindi sa sinabi niya. Like for real? Me? In a secret relationship? No way. Napahawak ako sa ulo ko dahil sa sakit ng ulong dulot ni Zio at mas lalo pa itong sumakit nang bigla siyang kumanta. Why can't I hold you in the street? Why can't I kiss you on the dance floor? Patuloy na pagkanta niya. Binaliwala ko na lamang ang trip ni Zio at iniwan siya ng bigla na lang. May kung anong bumangga sa akin at ramdam ko ang malamig na tubig na tumapon sa akin. I'm sorry. Paghingi ng tawad sa akin ng isang babae. And I got surprised to see Diana is in front of me. At bigla niyang nilabas ang panyo niya mula sa bag niya at pinunasan ang damit ko. But I grabbed her hands immediately. Please don't do that. I'm okay, I said at ngumiti sa kanya. But okay lang talaga ako, agad kong sabi. But for me it's not. This is embarrassing, sabi niya at ang lahat ng student ay nakatingin sa amin. At ramdam ko ang pag-aalala ni Diana dahil basang-basa ang suot kong puting t-shirt. Don't worry miss, okay lang si Eros. Right Eros? Biglang sumulpot si Zio na nasa tabi ko na pala at iniabot sa akin ang jacket na hawak niya. Use this, bulong sa akin ni Zio. And wow, he's a hero of the day. I didn't expect that. May kabutihan din pala tong baliw na kaibigan ko. Isinuot ko ang jacket na binigay ni Zio upang matakpan ang t-shirt ko ngayon ay basang-basa na. And I look at Diana. She's speechless. I smile. See? You don't have to worry, okay? Sabi ko but she's still frowning. Bro, it's your chance. Bye. Rinig kong bulong ni Zio sa akin as he walks away. At ngumiti ako sa kanya at binulong ang salitang, thank you bro. And he lift his hand and give a thumb. Ang tahimik mo ata. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala, okay? Sabi ko. Sigurado ka? Okay ka lang? Tanong niya. Yes, I promise. Sagot ko. Napabuntong hininga si Diana sabay tingin sa mga mata ko. Hindi ako matahimik. Let's go somewhere, sabi niya at nanlaki ang mga mata ko. What do you mean? Pagtatakang tanong ko sa kanya at ngumiti siya. Gosh, she's beautiful. Akong bahala, sumunod ka na lang. Sabi niya at nagsimula ng maglakad at heto na naman ako. I don't have no idea where we are going but then I choose to follow her. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko habang sinusundan siya. Basta sumunod ka na lang, sabi niya. Nasa likuran niya ako kaya naman hindi ko makita ang facial expression niya. I wonder what she's planning to do. But it doesn't matter. As long as I'm with her, I'm okay. Ilang minuto na din ang lumipas nang umalis kami galing school. Pero ramdam ko na ang lamig dahil sa basa kong damit. Kaya naman nang makakita ko ng comfort room, ay agad ko siyang pinahinto sa paglalakad. Diana, sandali lang. Tawag ko sa kanya at lumingon naman siya agad sa akin. Bakit? May problema ba? Tanong niya sa akin. Hindi ko masabi ang tungkol sa damit ko. Dahil alam kong siyang dahilan, kaya naman, I need to go to the restroom. Naiihi na kasi ako. Pwede bang hintayin mo ako sandali? Malapit lang naman.
Sabi ko sabay turo sa kinaroroonan ng comfort room at natawa naman siya. Ganun ba? Yeah, sure. Akala ko kung ano na. Sagot niya at agad akong pumunta sa restroom. Pagkapasok ko ay agad kong hinubad ang jacket ni Zia na suot ko at isinuot ang t-shirt ko. Itinupi ko ng maayos ang basang kong damit sabay lagay sa loob ng bag ko para di malaman ni Diana. Baka kasi mag-alala na naman siya. Isinuot ko uli ang jacket ni Zia. Hindi ako sanay lalo na't wala akong panloob pero ayos lang. Pagkalabas ko ay tanaw ko na agad si Diana. She's waiting in the crowd and I found her sweet and cute. How I wish she's my girlfriend. Lalapit na sana ako pero I decided to buy her some snack. A few minutes later, "Here, thank you for waiting." Ngiting sabi ko kay Diana sabay abot sa kanya ng pagkaing dala ko. At nagulat siya sa pagdating ko. "What are these? Hindi ka pa na sana nag-abala pa." Nahihiyang sabi niya sa akin. "Okay, just accept it." Sabi ko at inabot naman niya ang dala kong pagkain and I smiled at her. "Thank you," she said. "Saan ba talaga tayo pupunta? Sorry for asking but I'm really curious." Sabay kamot sa ulo ko. "Finish your food first," sabi niya at nakita kong muli ang mga matatamis niyang ngiti ay melting. "Okay," I said in excitement. "Good," she grinned. After eating, muli ko siyang tinanong. "So, where are we going?" "Here," ngiting sabi niya sabay turo sa likuran ko. When I turned around, nakita ko isang mall and I looked back to her. "What we are going to do here?" I asked. "Let's go inside, follow me." Sabay pasok sa loob ng mall. Nang makapasok kami, bigla siyang pumasok sa isang bilihan ng damit. And I know already kung ano ang balak niyang gawin. "Don't try to do that." "I'm telling you," I rapidly said and she paused. "What do you mean?" "Don't pretend, Diana." I said it's okay. "You don't have to buy clothes for me," I explained. "What made you think of that?" "I'm going to buy clothes for me," she said. I laughed and she bent her brows. "Why are you laughing?" she said curiously. "It's because you're not good at lying," sabi ko and she chuckled. "What made you say that?" she said. "Because this place is for men's clothes. So don't tell me you're going to buy those clothes for you." Sabay turo sa nakasulat na men's clothes. At isa pa, kung bibili ka ng damit para sa'yo, bakit kinakailangan mo pa akong isama? Pagising sabi ko and then she began to laugh. "Oh my gosh, I'm so stupid. Well, bilib din naman ako sa'yo. You're smart, ha?" Sabi niya sabay tawa. "Haha, I told you. You're not good in making excuses. Anin mo naman damit panlalaki," I said and we both laughed. "Okay, that's so dumb for me." Hindi ko alam pero napakasaya ko. Sino bang hindi magiging masaya kapag ganitong sitwasyon ng usapan? I'm sure kayo din kinikilig kapag nasa kinatatayuan ko kayo. Pero mas natuwa ako dahil parang napakalapit na namin sa isa't isa. There are no words na makapagpapaliwanag sa sayang nararamdaman ko ngayon. Sana magtuloy-tuloy na ito. I thought and I kept smiling.